So eto na mga kaibigan, Los Angeles Lakers gagamitin na po ang kanilang mga sentro at big man na nasa bench matapos silang muling matalo sa pangalawang laban nila kontra sa koponan ng Phoenix Suns. And bago natin yan ipagpatuloy pa, like and subscribe po muna at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, history po yung naging laban ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns dahil nga po dito sa father and son tandem. Ang tinutukoy ko si LeBron James at si Bronny James. Well, bago yan, happy birthday kay Bronny James. Birthday niya po ngayong araw. So, nagtapos yung final score mga kaibigan, 114 to 118. Pre-season game ito, sinasabi nilang hindi ganoong kaseryoso ang Los Angeles Lakers. Pero yung lineup nila pang malakasan, nandyan po si LeBron James, si Angelo Russell, si Rui Hachimura, si Anthony Davis, at nakita naman natin so far okay naman. Pero nung ginagamit na yung kanilang mga rookie, tulad na lang ni Bronny James, nababago po yung rotasyon or laro ng Lakers. Parang nagiging bara-bara na lang mga kaibigan. Etong si Bronny James, simula nang nakasama niya yung kanyang tatay, nandun yung kaba. Naging times 2 yung kaba ni Bronny James dahil nga po over-expected or nag-e-expect ng sobra yung mga fans ng Lakers dito kay Bronny James dahil anak po siya ni LeBron. Pero ang nangyayari sa sobrang pressure at kaba ay hindi po naging maayos yung laruan nitong si Bronny. Nakita natin sa university bago mapunta sa Lakers si Bronny, ang ganda ng performance niya kasi hindi ganong ka-hype at hindi ganong ka-pressure. Pero dito sobrang pressured siya mga kaibigan dahil yung mga fans nag-aabang sa kanyang maipapakita. Imbis na maganda yung maipakita, pumapangit pa. Ayon sa ating update mga kaibigan, etong si JJ Redick ay nag-experiment ng lineup at hindi na po yan pwede mangyari sa susunod na laban nila. So gagamitin na po nila ngayon yung kanilang mga big man. Alam naman natin, ang dami nilang available na big man mga kaibigan. Si Jackson Hayes nandyan, si Christian Coloco dapat gamitin mga kaibigan dahil kapipirma ng kontrata niya, sayang naman yung binabayad sa kanya. Samantalang eto pa si Kyler Kelly mga kaibigan, alam natin maaasahan yung mga big man na yan. So dapat yung first 5 na ginagamit ni Redick ay baguhin. At si Bronny James, mas maganda i-practice pa ng husto, wag kabahan. Kapag kasama niya yung mga star player ng Lakers, dapat kalmado lamang. Andyan naman si LeBron James, ang kanyang tatay, ginagayad pa rin siya mga kaibigan. Nandun na yung aggressive nitong si Bronny, nakita naman natin. Pero pag tumitira siya ng alanganin sa likod, talagang layo mga kaibigan. Pero nakaka-blocks din siya mga kaibigan, kahit hindi siya ganun katangkaran. Pero kung titignan nyo, so far bago lamang ito si Bronny, kakalaro lamang dito at talaga mas may improve pa yan sa mga susunod na laban. So sino nga big man ang talagang gagamitin ng Lakers mga kaibigan? Tatlo pagpipilian, Jackson Hayes, Kyler Kelly, Christian Coloco mga kaibigan, o kung gusto pa nila mag-recruit ng panibagong big man or sentro, mas maganda. Kapag hindi nila nakuha yung maayos na momentum, baka magsunod-sunod ng kanilang talo mga kaibigan. Biruin po ninyo, kahit preseason game yan, hindi yan pwedeng baliwalain. Talo na po sila sa Timberwolves, tambak doon ng Lakers. Sa pagkakataong ito, 114 to 118, 4 points ang kalamangan po mga kaibigan ng Phoenix Suns. Which is sinasabi natin, etong Lakers maganda at malakas ang lineup, pero yung sistema ng kanilang bagong coach hindi nagiging effective. So pag nag-aaralan pa yan, experimental yung lineup at mababago pa sa mga susunod na game. So yun lamang pong ating update, and please huwag kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.